Lalo-lalo na po if he will be behind bars. We would like to see him behind bars. Seeing Arnie behind bars, gusto ko talagang puntahan at tignan na ipasok siya sa kulungan. Mga kabayan, breaking news today. Kinumpirma ni Mayor Janice Digamo at DOJ Secretary Boying Rimulya na nahuli at naaresto na sa Timor-Leste itong former congressman na si Arnie Teves Jr. Sa isang post, sinabi ni Mayor Janice Digamo, ang asawa ng pinaslang na si Governor Roel Digamo, na inaresto ng mga pulis sa Timor-Leste itong si Teves habang naglalaro ng golf. Dagdag pa ni Mrs. Digamo, gusto niyang makita at masaksihan ang mismong pagpapasok sa kulungan ng dating kongresista na di umano ay mastermind sa pamamaslang sa kanyang yumaong asawa. Sure, that shows Arnie, I think he was practicing golf or what. Talagang surrounded by police officer doon sa picture, parang nakaka-relieve po talaga. Dahil sa pagkakadakip ni Congressman Arnie Teves Jr., umani ng samot-saring reaksyon sa netizen ang tila pagiging kumpiyansa ni Teves sa Timor-Leste, kung saan ay nakukuha pa niyang maglaro ng golf kahit alam niya na wanted siya sa Pilipinas at sa ibang bansa na kanyang pinagtataguan. Dito, very relaxing si ex-congressman Teves. Naglalaro ng golf. Hindi sanay sa hirap si ex-congressman Teves. Medyo kasalanan din niya kung bakit siya nahuli dahil kumpiyansa. Living luxuriously pa rin. Akala niya nasa Pilipinas lang siya. Hindi niya kontrolado ang Timorese police. Yun, huli siya. Matatandaan na nagbibigay pa ng impormasyon itong si Teves kung saan ay nagpapadala siya ng mga litrato kung saan siya nagtatago. Kaya ayon sa isang vlogger at supporter ni Teves, tila kasalanan na rin ng dating kongresista kung bakit siya naaresto ng mga otoridad. May mali din kasi si Kong Teves, talagang in-identify niya na siya ay nasa East Timor, kaya yun tuloy siguro that kinikasing-casing nila ito ng ilang buwan hanggang sa natuntun nila kung saan talaga siya nagtatago. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Dahil sa pagkakahuli ni ex-congressman Arnie Teves Jr., matutuldo ka na kaya ang kaso at makakamit na kaya ang katarungan ng pamilya Digamo? Sama-sama nating panoorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita. Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Inaresto raw sa Timor-Leste si dating Congressman Arnolfo Teves Jr. Kinumpirma po yan sa News 5 ni Pamplona Mayor Janice Digamo. Anya, may nakita silang litrato online ng pagdakip kay Teves. Agad itong sinend ni Mayor Digamo sa DOJ. Naglabas na rin ng hiwalay na statement ang DOJ at kinumpirma ang pag-aresto kay Teves. Sa ngayon, umaasa si Mayor Digamo na maibabalik agad si Teves sa Pilipinas. Higit isang taon nang nasa ibang bansa ang dating kongresista. Si Teves ang tinuturong mastermind sa pagpatay sa mister ni Mayor Digamo na si dating Negros Oriental Governor Roel Digamo at siyam na iba pa. Tinanggi po yan ng dating kongresista. Kamakailan lamang nang may sama si Teves sa red notice ng Interpol. Nagsisilbi itong pakiusap sa mga bansa na hulihin ang dating mambabatas. The picture that shows Arnie, I think he was practicing golf or what. Talagang surrounded by police officer doon sa picture, parang nakaka-relieve po talaga. Lalo-lalo na po if he will be behind bars. We would like to see him behind bars. Seeing Arnie behind bars, gusto ko talagang puntahan at tignan na ipasok siya sa kulungan. Kong Teves ay nahuli na nga sa may Timor-Leste. Okay, so ayan po yung balita, nakakalungkot man pero reality eventually ganun din ang tungo nung mga yung fate na patutunguhan nitong si Kong Teves. Gaya nga ng napag-usapan namin kanina sa isang live, yung sabi ng isang kasama natin na si Spencer, may mali din kasi si Kong Teves, talagang in-identify niya na siya ay nasa East Timor, kaya yun tuloy
siguro that kinikasing-casing nila ito ng ilang buwan hanggang sa natuntun nila kung saan talaga siya nagtatago. 'Di ba maalala natin nung meet up siya doon kay Manny Pacquiao, and malay natin baka kinausap din ng DOJ itong si Manny Pacquiao, 'di ba? So, 'yan po. So, malamang nandun pa siya sa East Timor, inaantay na lang yung pagdating nung mga taga-DOJ or any arresting officer from the Philippines. So, inaasahan natin 'yan at in the coming days ay makikita natin ulit si Kong Teves. Yun lamang ay baka nasa korte na, at maganda na rin yun para mabigyan na rin ng tuldok kung siya nga ba ay guilty talaga o hindi, 'di ba? Ang hindi lang ang may mga possibilities lang talaga dito na baka itong si Kong Teves ay baka hindi sana mangyari yung gano'n, na baka sabihin kasi nanlaban ito at alam mo yun, parang yung nangyari kay Zulueta na tapos ipapalabas nila na sabagay hindi naman na siguro nila gagawin dahil controversial person itong si Kong Teves. Anyway, babantayan pa rin natin 'yan, bagamat malungkot na balita. But eventually ito talaga yung magiging fate ni Kong Teves na mahuhuli at mahuhuli pa rin, no? Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa pagka-aresto ni ex-Congressman Teves doon sa East Timor. Na-aresto siya ng mga pulis. So, ang nakahuli sa kanya, yung Scientific and Criminal Investigation Police sa capital city of Dili. Alas 4 ng hapon. So, anong ginagawa ni ex-Congressman Teves habang gunong mahuli siya? Nako, ito po. Naglalaro siya ng golf sa Top Golf Driving Range and Bar. Dito tayo mamaya. Kasi i-compare natin yung kay DG Bantag at dito kay Teves. So, alam naman natin yung nangyari kay Congressman Teves. Wala na, hindi na siya congressman. Ex-congressman na siya. Cancel na yung passport. At ngayon, susunod na step niyan yung extradition treaty. May extradition treaty ang East Timor at ang Pilipinas. So, ultimately, ang East Timorese government, i-turn over nila si ex-Congressman Teves dito sa Pilipinas to face trial. Okay, so, una, congratulations sa East Timorese Police. Halos 1 year lang ata mula nung magkaroon ng warrant of arrest si ex-Congressman Teves at ito nahuli na siya. At dito na tayo, i-compare natin kay DG Bantag. Magto 2 years na ngayong April. Next month, magto 2 years na yung kanyang warrant of arrest. Hindi pa siya na-aresto. So, anong dahilan? Bakit madaling nahuli si Teves at kay DG Bantag naman, medyo matagal pa? Okay. Una, dito, very relaxing si ex-Congressman Teves. Naglalaro ng golf. I don't know, kung mahilig ng golf si DG Bantag. Hindi siguro Kung nasa syudad siya, bar, golf, driving golf country club, bar, madali nang mahuli. Hindi magtatagal si DG Bantag kung ganong style siya ni Teves. Kaya, ito, ang kaibahan is, hindi sanay sa hirap si
ex-Congressman Teves. Medyo kasalanan din niya kung bakit siya nahuli dahil kumpiyansa. Living luxuriously pa rin. Akala niya nasa Pilipinas lang siya. Hindi niya kontrolado ang Timorese police. Yun, huli siya. Bakit hindi nila mahuli-huli si DJ Bantag? Warrior yan Igorot warrior. At saka, yan, determinado siya na hindi siya magpapahuli ng buhay. Sinabi niya na noon pa, na habang nandyan si Secretary Mulya, hindi siya surrender. Kasi, kahit kung ako ang nasa kalagayan ni DJ Bantag, dati siya yung jailer, ngayon siya na ang iprepreso. Masakit yun. Okay lang sana kung may there is fairness, there is justice na nakikita niyo. Okay lang. Kasi, again, personal perspective, opinion lang ito. Hindi ako naniniwala na magawa ni DJ Bantag yung mga inaakusa sa kanya.